So mga Cold School, may napanood lang tayong video. Ang ganda kasi ng opinion nila dito. Bigyan lang natin ng karagdagan at bigyan natin ng paliwanag. Paano ba nanalo si Vice Presidente Inday Sara Duterte? At ano ang papel ng isang Senator Bongo? Tara, panoorin natin mga Cold School. Nangyayari kay Sara, maliban na kinuha niya yung VP spot. That's where we didn't discuss a very important figure in Philippine politics, si Bongo. Because the plan of Digong was not Sara, was Bongo. Really? So actually, the preference for Digong would have been he'll be VP, Bongo is the president. So it's essentially the same. Nag-reshuffle lang sila, same game. August 2021, Sara was still #1 in the surveys. May na-release siyang statement para essentially, Dad, mag-decide ka, sino ba iba-back up mo? Ako ba or si Bongo? And then Bongo said something na, uy, wala akong plano, ano ako sa pamilya, ganun. And I think that's where things went wrong. The thing with Bongo was, he didn't have the charisma of Duterte. Back then at least, no? Biglang naman. Correct. Alam nyo, sa totoo lang, si Senator Bongo, hindi yan gahaman sa pwesto o sa kapangyarihan. Ang nais niya lang ay tumulong sa kanyang mga kababayan. Katulad ng pagtulong na ginagawa niya nung panahon na mayor pa lang ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yung pinapakitang survey nung August 2021, alam naman nating lahat na si Inday Sara Duterte ang bumubulusok pagdating sa survey. Yun nga lang, sa hindi malamang dahilan, biglang bumaba ang Vice Presidente. Pero hintayin nyo mga Cold School, may sit-in interview na magaganap para ipaliwanag ng Vice Presidente kung bakit bigla siyang kumampi sa Uniteam. Dito mo makikita ang isang karakteristik ng isang Bongo. Hindi gahaman sa pwesto, hindi gahaman sa kapangyarihan. Basta ang sa kanya lang, yung kanyang pagmamalasakit serbisyo na nakuha niya at natutunan niya kay Pangulong Duterte. Kapit si Amy, si Romualdez, and si Arroyo. Romualdez convinced na to bring the two houses together, solid North and solid South. And I said, the moment na nangyari yun, hopeless case ang opposition. There was no way Lenny or anyone could beat once nagsama yung dalawa. And hindi, once nagsama yung dalawa, I think the game was over. Remember, Duterte did not endorse the Uniteam. The father, Digong did not. And in fact, Sa kanya ko una narinig yung cocaine. and weak leader and brat leader, it was a divorce waiting to happen because it was not supported by Digong. Sara was there essentially on her own. Tingnan mo yung team ni Sara, kahit yung PR nila, kahit yung grammar, sira-sira. Digong has a Bongo who's really, really smart guy in terms of national, international politics. Totoo yan mga Cold School. Nung tumatakbo ang isang Bongo, then Sap Bongo, wala siyang karisma sa tao. Ito ay dahil sa pagmamahal at pagmamalasakit ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kaya siya binigyan ng tiwala. Ang maganda nga lang, hindi niya ito binaliwala at hindi niya ito sinira. Katulad na lang ng una niyang naisip para maging ganap na batas, ang Malasakit Center. Ito kasing Malasakit Center niya ay tumutugon sa pangangailangan na kapuspalad ng mga ordinaryong Pilipino. Sinundan pa yan ang Super Health Center, ang Regional Specialty Health Center. Siya yung halimbawa ng tunay na politiko na ang pangako ay hindi pinapako. Pero ngayon mga Cold School, kung dati wala siyang karisma, at least ngayon, pinatunayan niya na yung mga natutunan niyang pagmamahal, pagmamalasakit at pagseserbisyo sa dating Pangulo, yan ang ginagawa niya ngayon sa abot ng kanyang makakaya. Kaya nga napakaganda. Hindi man siya nag-iingay sa lahat ng issue. Pero at least naman, meron tayong lingkod bayan na nakafocus kung ano yung kanyang pinangako at kung ano ang para sa mga Pilipino. Yan ang halimbawa ng politikong hindi trapo. Hindi matakaw sa kapangyarihan at lalong-lalo na hindi maghahangad ng kapangyarihan na labis o sobra-sobra sa kanyang kakayahan. Hihintay niya ang panahon kung ito ibibigay sa kanya ng puong may kapal. Yan ang napaganda pag ikaw talaga ay namuhay, natuto sa isang may tapang at malasakit na katulad ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ingat!